Grabe na bulaga ang lahat sa wakas Kongreso. Bumaliktad na VP Sara impeachment, binasura na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nakailan session days na ba ang nakalipas mula nang ma-refer ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte sa Office of the Speaker? Apat na session days na ang nakalipas mula nang maipadala sa tanggapan ng House Speaker noong February 5 ang unang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya 6 na session days na lang ang nalalabi o mayroong hanggang March 4 ang Kamara para umusad ang 6 na araw na lang ang pag-iisipan ng mga congressman. Pipirma ba kayo o hindi kayo pipirma? Dalawa lang yan. Kung pipirma kayo to impeach VP Sara, good luck sa inyo. Alam nyo na kung ano ang mangyayari sa inyo. Yun lang. Kumbaga maiksi na yung panahon. Paiksi ng paiksi. 6 na araw na lang para pag-isipan nila kung sila ay pipirma. Kaya gaya nga lang sinasabi natin, kung talagang mahal nila ang political career nila, alam nila yung dapat nilang gawin. Hindi naman sasabihin na parang nananakot o naninindak na, ganun ba? Parang masisira ba political career namin kapag pumirma kami kay Sara Duterte? Sa totoo lang po, hindi naman sa ganun yun. Sa totoo lang, siguro noong 2025, nasampulan na kayo eh. Nasampulan na kayo ng taong bayan. Ilan sa mga kasama nyo ang hindi na nanalo nung eleksyon ng 2025 sa pagiging congressman? Di ba medyo marami-rami din ang nalagas? Marami-rami din ang natalo? Di ba? Maaaring ito ay mangyari ulit sa mga susunod. Di ba? Kumbaga, kaya lang kayo ulit nandiyan dyan. Halimbawa, nanalo ulit kayo. Kahit kontra kayo kay Sara Duterte, nanalo. Ba't kami nanalo kami? Pagpalagay natin, pinagbigyan ulit kayo ng mga tao. Diyan sa hinahawakan yung mga distrito, di ba? Pero hindi lahat araw-araw Pasko. Di ba? Ngayon, syempre, kung si VP Sara ay makakalusot sa mga inihahain ninyong impeachment, alam nyo naman talaga na si VP Sara ay napakalakas sa tao. Kasi kayo, kumpiyansa kayo sa sarili nyo eh. Alam nyo sa sarili nyo na kayo-kayo ang magkakakampi na nasa pwesto. Pero sa tingin nyo, hanggang saan ang itatagal niyan? Diba? Diba dapat mas more on na mas may attachment kayo sa taong bayan kaysa may mga attachment kayo sa mga kasama nyo diyan na nakapwesto? Diba? Kung gusto nyo pang mananatili sa pwesto ninyo, alam nyo na kung ano yung gagawin ninyo. Diba? Yun lang ang masasabi ko. impeachment process laban sa pangalawang Pangulo. Ayon ito kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. When I counted it, excluding those session days na hindi talaga nag-session ang Itong babaeng ito, sila yung nagbasura sa impeachment complaint ni BBM. Binasura kagad. Pero itong kay VP Sara, alam na natin kung anong mangyayari dyan. Talaga namang ibabasura nila yan eh. Yang mga yan talaga is no choice. Kahit sabihin natin, halimbawa sila, meron sa puso nila na gusto nilang matanggal si BBM. Diba? Meron sa puso nila na matanggal. Hindi nila kayang gawin. Kasi dahil kung gagawin nila yan, si VP Sara ang papalit. Kapag si VP Sara ang papalit, lalo silang magkakandaleche-leche. Diba? Lalong-lalo silang magkakaproblema. Ngayon, syempre, kaysa si BBM ang piliin nila, si VP Sara na lang. Kasi mas marami si VP Sara na ayaw sa mga ginagawa nila. Kita nyo naman, sa panahon ngayon ng administrasyon, sila ay nabe-baby. Diba? Sila ay nabe-baby sila eh. Nagagawa nila yung gusto nila, malaya silang nakakakilos sa mga gusto nila na hindi sila pinapakailaman. Kaso nga lang ang problema, di ba? Sinasabi ko na kapag si VP Sara ay ma-impeach, di kaya sa susunod baka si BBM naman ang pagtuunan ng pansin nitong mga to. Pero sa tingin ko yung impeachment ni VP Sara parang sasablayan eh. Di ba? Parang sasablayan, parang walang papupuntahan yan. No?
yung impeachment complaint ni BBM na dahil kay BBM lumalaganap ang korupsyon, ang dali-daling binasura. Pero itong kay BP Sara na 125 million confidential funds, ayan, nakatutok sila lahat. Gagawan talaga nilang paraan para matuloy ang impeachment. Ganyan kagarapal itong babaeng ito at yung mga kasamahan. House, no? Like last Tuesday and last Monday, Ito yung lawyer ha. Amin niya mismo na tinago niya ang kanyang asawa na may kasong, alam niyo na, lawyer pa ba ito? Hindi marunong, hindi rumirespeto sa batas. Para sa akin, no, tutuusin talaga, hindi para tawagin siyang lawyer. Kasi kahit naman siya inamin niya na itinatago niya. 'Di ba? Mali 'yun. Ikaw nasa batas ka, abogado ka. Alam mo ang tama't mali dapat. Kung may kasalanan, dapat isuko mo. Kung inosente, ipaglaban mo. Pero pwede mo pa rin isuko. Kung talaga inosente, ipaglaban mo siya, total abogado ka naman. 'Di ba? Talagang mali ang prinsipyong ginagawa mo. Ito ni Luistro. Ngayon, ganyan sila kabayas. Kita mo nananalo pa yung mga taong ganito, no? Kung tutusin, dapat di nananalo yung ganitong mga tao. Ang lakas talaga ng kumpiyansa nitong mga to, yung mga superpowers to. Kaya ito bumibilib sa sarili nila tong mga to. Kasi nananalo pa rin sila kahit ganyan yung ginagawa nila. Kaya sana naman kung ano yung mga lugar, kung ano yung mga nasasakupan nito, sana naman magising naman na kayo. 'Di ba? Eto ba, itong mga taong to, may naitulong sa lugar ninyo? O may naitulong kung party list man yan, o ano yung what? May naitulong na ba yung mga yan? na that is March 4. Dapat ma-include sa order of business ng plenary ang mga impeachment complaints until March 4, 2026. Lo ni mo, Otherwise, Luistro. mag-ooperate yung deemed initiation na pronouncement ng Supreme Court in the recent resolution. Oras na mailagay na sa order of business ng plenaryo ng Kamara at Ayan, ma-refer na sa House just Yan ang Yan na, nagsama-sama na yung mga tanga. mga papel na ginamit nila. Reklamo nila impeachment. Para mga tanga, no? Para mga tanga. sa House Justice Committee. Ang mga reklamong impeachment may tuturing na Ayan, sila dilima. Ito mga makabayan black, proud pa sila na hindi nila alam while they are doing that, ang taong bayan nandidiri sa kanila, sa totoo lang. Hindi, sa totoo lang talaga, itong makabayan na to, marami talagang galit na tao na dyan. Marami nang naiinis dyan. No, ayan din yung mga gumagamit at sumasangkalan sa taong bayan na lagi nilang sinasabi, gusto ng taong bayan, yung mga ginagawa nila. Parang parang nananaginip sila ng gising sa mga pinagsasasabi nila. Pero sa totoo lang talaga, gaya ng sinabi ni Sir Don Mar, talagang busit na yung mga tao sa kanila. 'Di ba? Inis na. 'Di ba? initiated na o nasimulan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte at iiral na rin ang one-year bar rule na isang proseso lang ng impeachment ang maaaring maisagawa laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Samantala, wala namang nakikitang epekto sa gagawin nilang deliberasyon sa mga reklamong impeachment. Dinamay pa yung mga madre, Dinamay pa yung mga madre. Para talagang mga tanga itong mga taong to. Kung tutuusin, sa totoo lang, dapat hindi na sumasama tong mga ito sa mga ganyan-ganyan. Yung mga madre, kasi politika eh. 'Di ba? Pagpalagay natin, pagpalagay natin, baka silipin nila bakit yung iglesia nakikisa sa mga ganun. Ang gusto ng iglesia, yung talagang kapayapaan na talagang magserbisyo na lang kayo. Maraming taong bayan ang nahihirapan. Yung bansa natin, lumulubog na nga eh. 'Di ba? Meron nga ako nadidinig na yung isang vlogger ba yun na napanood ko sa Facebook na sinasabi niya na ang bansa daw natin ngayon ay umuunlad. Ako natatawa lang ako sa mga pinagsasasabi niya na ang bansa natin umuunlad. 'Di ba? Saan? Saan ba umuunlad? Tatanungin ko siya, saan? 'Di ba? Ay, hirap talaga kapag ikaw ay nababayaran lang. No, ako ayokong kasi. Ayokong tumira ng vlogger. 'Di ba? Pero sa totoo lang, kasi kung sinusuportahan niya ang administrasyon is okay lang 'yon. May mga kanya-kanya kaming paniniwala, pero kasi below the belt na minsan yung mga sinasabi niya rin.
'Di ba? Ay below the belt. Parang ano, hindi below the belt. Parang malayo sa katotohanan yung sinasabi niya na nagkakaroon ng progreso yung bansa natin. 'Di ba? Kasi hindi lang naman ako yung nakakapansin, kundi napakarami. Kaya parang gusto ko sa kanya itanong, saan ka ba nakatingin? Sa taas o sa baba? Kasi kung sa taas ka nakatingin, hindi mo makikita yung nangyayari sa baba. Hindi mo mararamdaman yung nangyayari sa baba. O, kita mo kasi para siyang parang mistiso. 'Di ba? Parang hindi nga siya nasasayaran ng putik sa palengke. 'Di ba? Agang presidential bid announcement ni VP Duterte at kung papaanong tinalakay ang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., parehong approach o katulad na sistema ng deliberasyon ang gagawin ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. So regardless of the consequence ng pronouncement ng ating Vice Presidente about her intention to run, dapat hindi maapektuhan yung deliberation ng Justice Committee. Ayon pa kay House Justice Panel Chairperson Luis Tro, sa ngayon wala pa silang ginagawang paghahanda dahil hindi pa naman na i-refer sa kanila ang mga reklamong impeachment. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie So, Coz. ayan sila, ganyan sila ka desperado ngayon Desperado. na matuloy ang impeachment ni BP Sara. Kasi hindi na nila kaya na kung dadaan ito sa legal na paraan, no? Kung election 2028, wala na. Sat na talaga. Si BP Sara na ang mananalo. Oras pa Ayan. na ipa-impeach nila si BP Sara. Ayan na ngayon. No, talagang tinatrabaho nila. Eto, yung balita na ipapakita ko sa inyo na itong si si Bunuan at itong si Martin Romualdez, itong si Bunuan at si Martin Romualdez, kalkalin na raw ang kanilang yaman ng ICI. Basta si Mateo Gudacelli yung parang report, ano ba? Sa balita. Kalkalin na raw yung ng ICI. Bakit ngayon lang ICI? Nagtataka ako, bakit ngayon yun lang kalkalin ang yaman ni Martin Romualdez at itong si Bunuan? Nagtatanong lang kami dahil ba? Kalkalin nyo na ngayon kasi dahil ba na itago na ni Martin Romualdez? Kumbaga binigyan ng partida no? binigyan ng binigyan ng salida. O sa malida ka muna. Para pa nagkakalkalan na. Hindi ko naman sinasabing siya, guilty siya or may ginagawa siya. Pero syempre, tama naman Sir Donmar na bakit ngayon lang? Ang tagal-tagal nang gustong kausapin niyan, imbestigahan niyan, gustong halongkatin ng niyan. Pero hindi siya inaano, di ba? Halos parang nilalayuan siya kahit sa investigasyon kapag siya babanggitin parang nililihis ang usapan ng mga hindi kaya parang din Sir Donmar kasi mag-e-eleksyon na. Kasi kung tutusin kahit sabihin mo malayo pa yung 2028, malapit na yan. 'Di ba? Kaya nga natataranta na sila simula nung nagdeklara si BP Sara. Kung tutusin, kailangan magpalapad tayo ng papel sa mga tao. Kailangan kahit ito si Tambi talu-taluhin na natin yan. 'Di ba? Binigyan nyo pa ng mataas na panahon para malinis yung ebidensya? Malinis yung ninakaw? Hindi, nagtatanong lang ako Bakit ngayon lang? Ito. The ICI has set its sights on recovering the assets on those involved in the flood control scandal. Target nila ngayon ang yaman ni former House Speaker Martin Romualdez and former Public Works. Wala nang effect yan. Di na kaming maniniwala na seryoso kayo sa mga ginagawa ninyo ICI. Manuel Bunuan. Sa totoo lang, yung investigasyon na yan, dapat dati pa yan. Ginawa na nila yan, yung kainitan pa lang na investigasyon ng flood control project. Dapat inimbestigahan na yan. Kasi matagal na siyang binabanggit ng mga tumetestigo. Hindi naman pa pwedeng gumawa lang ng usap yung mga yun. No? Hindi ko pa rin sinasabi na guilty siya. Pero syempre nababanggit siya. Palagi ang pangalan niya dun. Kapag nababanggit yung pangalan niya, yung testigo na yun, yung pa lumalabas na masama. Yung pa pinapagalitan pag iniimbestigahan. Itong pinalitan na si Senator Marcoleta, kaya nga pinalitan sila kasi laging nababanggit yung pangalan nito ni Tambi. Yan po ang agenda report ni Ryan Rebuloban ng Abante. Sisilipin na rin ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang assets ni dating House Speaker Martin Romualdez at former DPWH Secretary Manuel Bunuan.
Kasama sa mga kakalkali ng komisyon ang mga posibleng painting sa mga gallery ni Romualdez at Bonoan, na kabilang sa mahigit 140 na person of interest sa flood control scandal. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, na siya rin chairman ng Technical Working Group for Asset Recovery ng ICI, nakikipag-ugnayan na rin sila sa Bureau of Internal Revenue para alamin Ito ha, duda ko rito. Para na lang ito na maibsan ang galit ng taong bayan. Oo. Kunwari, ito ha, this is my own analysis. Itong ICI na ito, sa kaipala ng ICI na ito, kunwari, kalkalin nila ang yaman ni Bunuan at ni Romualdez. Kunwari. Para masabi para masabi na kumikilos sila. Para masabi na, kita nyo naman, ito ang kauna-unahang administrasyon na talagang nag-imbestiga ng mga korap o may mga gantong mga kasalanan. 'Di ba? Saan pa ba kayo dapat magtiwala? Kaso nga lang, laging late bloomer ang nangyayari. Huli na ang lahat. 'Di ba? Bakit huli na? Bakit pinagkatagal-tagal pa? Kasi kung kayo, halimbawa, kakalkalin nyo yan, anong petsa na? 'Di ba? Hindi katulad nung bago pa lang, kainitan pa lang, nababanggit ang pangalan niya, hindi pa siya siguro nakakapaghanda nun kung talagang may ihahanda talaga siya na itago o ano. Kaya pag-iisipan talaga ng mga tao na ano yan? Parang biligyan niyo muna siya ng partida, parang gano'n, ng salida. Kaya pinagkatagal-tagal niya pag nagkaroon ng investigasyon, biglang 'di ba? Biglang wala naman kaming nakita 'di ba? Kaya maiisip ng mga tao, hindi katulad kung dati niyo Maibsan ang galit ng taong bayan. Tapos, duda ko rito, pagkatapos nilang kalkalin ang yaman ng mga Romualdez at si Bunuan, sasabihin nila, malinis sila. Hindi sila nagnakaw, wala silang gaganon ng nila. Mangyari diyan. Wala kaming nakita ko na itong palabas na ito sino ba director nito? Nakita ko na itong palabas na ito. Sasabihin na naman yan. Basing sa aming pag-imbestiga, ay wala naman kaming nakita na anomalya o anumang ganun yung mangyayari. Alam na namin yan. kung may deklaradong painting si Romualdez at Bonoan at kung may posibleng mga naging transaction ito. Dagdag ni Paraiso, hindi lang si Romualdez at Bonoan ang kanilang iniimbestigahan, kundi ang lahat ng dawit sa maanomalyang proyekto. Hihingi raw sila ng tulong sa Bangko Sentral ng Pilipinas para silipin din ang crypto assets na mga sabit sa iskandalo. Sa huling datos ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, umaabot na sa humigit kumulang 22.8 billion pesos hanggang 24.7 billion pesos ang halaga ng mga frozen asset. From what I heard and understand, I think we're getting along faster than we previously have because of the systems that are in place, and we have agencies that will report the latest discoveries when it comes to the assets of personalities and companies involved. Sa ngayon, hinihimay pa rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinumating accomplishment report ng ICI. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, masusing binubusisi ni PBBM ang makapal na report ng komisyon kaugnay sa flood control investigation. Sa tanong kung bubuwagin na ba ang ICI, sinabi ni Yusek Castro na wala pang pa siya ang Pangulo rito. Para sa agenda, Ryan Relo. Bubuwagin yan kapag napawalang sala na yung mga tropa pips. Yung tipong mabubura na sa isip ng mga tao na, wala naman palang kasalanan tong mga to Ba't nyo pa pinagbibintangan? Okay. Ban? Para rin tanga itong Malacanang, di ba? Pagkatapos nilang buuhin itong ICI, bubuwagin lang pala. Halatang propaganda, halatang... Kasi para sa akin, itong ICI, tinayo lang to, sa ano lang to para sa pagpapabango lang ng pangalan to Di ba? Para malaman lang, nag-iimbestiga kami ng ganito. Di ba? Kamusta naman yung pagpapalit ng liderato diyan sa Senado? Doon nga nagagandahan ng mga tao sa investigasyon sa flood control project. Bakit pinalitan niyo si Chis Escudero at si Marco Goleta? Ang ganda na ng takbo ng investigasyon. Para dyan iasa sa ICI, dyan ba magkakaroon ng kasagutan? Kita nyo nga hilong-talilong na yung ICI. Kita nyo, parang mawawala na yan sa ere. Parang di ba? Parang channel, walang nanonood, tapos matatanggal na sa ere. Ano ba yun? Yung ICI na yan, ginawa lang yung ICI na yan dahil para kunwari na seryoso sila sa korupsyon. Wag na tayong
Huwag niyo nang bulahin ang taong bayan. O ito. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Update Pinas News. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunayan, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.